Hey yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Meron lang akong 15 minutes first break to do this. So, let's get to it. Magbigay lang ako ng advice. Kasi marami ang nagtatanong sa akin in terms of big bike riding. Ang pinaka problema daw talaga nila ay malaki yung motor, mabigat yung motor, at mahirap magbalanse. Now, balance in terms of motorcycles, siguro mas magandang intindihin muna natin kung ano yung science behind how to balance two wheels. Now, ang lahat ng two wheels ay talagang unstable. Kumbaga, pag itinayo mo ang isang motor na nakatigil lang yan, ang tendency talaga niyan is bumagsak. Yun talaga yun ang nature nun by design. Ngayon, ang motor kapag umaandar na, the faster it goes, the more stable it becomes. So ibig sabihin niyan, in terms of balance, kapag umaandar na yung motor at mabilis na, mas nagiging manageable na yung pagbalanse ng isang big bike. So ang isa pa sa mga natatanong sa akin is paano daw makakapag, ano daw yung tips na pwede kong ibigay para ma-ensayo ng isang rider yung kanyang balanse. And I would say, dahil nga ngayon naiintindihan na natin na ang motor ay nagiging unstable kapag bumabagal at nakatigil, so I suggest mag slow speed maneuvers tayo. Ayun yun. So ano yung slow speed maneuvers? Ang slow speed maneuvers, hindi yan masyadong sikat dito sa Pilipinas kasi wala namang nagvi-video at wala namang nagtuturo ng mga slow speed maneuvers. Nakuha ko to sa mga online sessions na in-enrollan ko sa mga training courses from other countries. So slow speed maneuvers yung talagang magmamaniobra ka ng motor ng big bike. Meron siyang course, meron siyang obstacle course na talagang mabagal lang talaga yung takbo. Now, ang problema sa atin ngayon wala kang mahahanap, wala kang makikitang lugar na pwedeng pagpraktisan ng slow speed maneuvers. Ako mismo sa sarili ko, ilang beses na akong nasipa ng gwardya dahil sa mga parking lots, sa mga empty spaces, yung halimbawang sa mga likod ng mga hotel o kung ano pa man. Naku, ilang beses na akong pinituhan ng gwardya at pinaalis dahil nakikita nilang may ginagawa akong kakaiba sa aking big bike. Dahil nga kakaiba nga kasi wala naman talagang nag-iensayo ng slow speed maneuvers dito sa Pilipinas eh. Pero ito yung tip ko. Maraming slow speed maneuvers ang pwedeng aralin, pwedeng practicein. Pero kung merong isa na sa tingin ko talagang very effective, yon yung tinatawag na figure of 8. Now, wag nating masyadong pakadibdibin yung technical aspect. Hindi ko sinasabing mag-aral kayo ng figure of 8 kasi na yung base from YouTube videos, kasi ang makikita nyo dun, parang nag-gym ka na yung mga nagfi-figure of 8 eh. Napakasimple lang, simplehan lang natin. Okay. Wait lang. Simplehan lang natin. Figure of 8. Humanap kayo ng empty space, tapos under lang kayo, mag-U-turn kayo pa kaliwa. Tapos pinumpabalik, mag-U-turn naman kayo pa kanan. Alright? Tapos hindi kinakailangang small U-turn, hindi kinakailangang very tight U-turn, hindi rin kinakailangang napakaikli lang nung distance from left U-turn saka right U-turn. Basta yung kung ano yung convenient sa inyo na gawin. Halimbawa, dito, yan, may space dito sa third floor. Yan. Kung kaya kong iakyat yung motor ko dito, this is a basketball court namin dito sa office. So yan, halimbawa, basketball court. Yung pamula dun sa kabilang ring, papunta sa kabilang ring, magpabalik-balik ka lang, left U-turn, tapos kabila, right U-turn, left U-turn, right U-turn. Makikita mo yon, bumubuo ka ng shape na parang number 8, kaya nga siya figure of 8. Okay? Then
Huwag mo munang intindihin na paiikliin mo. Huwag mo na. Ito lang muna. Aralin mo na mag figure of 8 sa pinakamabagal na kaya mo. Pabagal ng pabagal ng pabagal. Without putting your foot down. O walang babaan ng paa. Yun lang yun. Learn how to do the figure of 8 na walang babaan ng paa, the slowest speed possible on your big bike. It doesn't matter kung gaano kalaki yung bilog mo, as long as you are taking it slowly as possible. Yun yung first step, kumbaga. Kapag na-master mo na yung left U-turn, tsaka right U-turn, pabalik-balik na ganyan, kapag na-master mo na in the slowest possible speed, pwede mo na ngayong iklian yung distance from yung left U-turn, right U-turn, iklian mo na. Liliitan mo, di ba malaking 8, yan, malaking 8, or infinity symbol, di ba? Liliitan mo na, papalip, yan, liliitan mo na sila. Liliitan mo na rin yung bilog, yung mismong U-turn. So ganun lang yan, gradual lang siya. Magsimula ka lang basta sa ang pinaka sekreto niyan o ang ano niyan. Ang biggest factor niyan is yung speed. The slower you go, the better. Kasi sabi ko nga, babalik ko kanina, 'di ba? Babalik ko dun sa discussion natin kanina. Ang motor kapag mabagal, talagang mas unstable yan. So kapag mas unstable ang motor, dun mo maaaral yung pagbalanse sa kanya, lalo na sa mga big bikes. Actually sa mga scooters, underbones, at saka yung halimbawa sa bisikleta, wala masyadong problema eh. Yung nakakapaggawa ako ng mga figure of 8 sa mga scooters tsaka sa underbones, walang problema kasi very manageable yung weight. Ang problema nga ako, mas mabigat pa nga ata ako sa scooter eh. So, walang problema sa mga small displacement or small motorcycles. Talagang sa big bike. So, kung meron kang big bike na mabigat, malaki, bulky, the bigger and the heavier it is, mas maganda na ma-practice mo yung slow speed maneuver. Yun nga, sabi ko, the best one is the figure of 8. And the slower, the better. Pag na-master mo yun, then to follow na lang yung, let's say, you will do the figure of 8 with lean angle, or you will do it a little bit faster, or you will do it na parang may pattern na, and then you will get to a point na mamamaster mo na yung skill, and then you find yourself doing figure of 8s na parang gym ka na, or parang nag-obstacle course ka na, and blah blah blah. And anyway, so that's it na lang siguro. I hope this helps you in a way kung ikaw ay big bike rider. I hope this can help you. Kahit na hindi ka baguhan, kahit na veterano ka na, and sa tingin mo kailangan mo mag-refresh ng basic skills, the skill of balancing your big bike, then yeah, go back to doing the figure of 8. So that's it. I'm done with my first break. I'm gonna go back to work. Have a good day, everyone. I'll see you on the next video.